So second, it is also good to consider the manifested Christ, His power. Verse number 2 and 3. Okay? John chapter 1, verses 2 and 3. The same was in the beginning with God. Verse 3. All things were made by Him, and without Him, that was not anything made that was made. So lumalabas po, mga kapatid, na dapat naiintindihan din natin na ang pinag-uusapan nating Kristo na nahayag sa laman ay makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan. At ang isa sa pruweba nito, siya po ay tagapanglikha. Amen? Siya po ay manglilikha. In fact, siya po yung co-creator ng Father. Sa Genesis chapter 1, which is the record of creation, makikita nyo po na ang ginamit po doon ay God in plural form. Ano po ba yung idea ng God in plural form? Magandang meron po tayong idea na sa usapan pong tayo, sa bansa po natin, o sa English, di ba? Sa usapang English po, mga kapatid, ang hati po dalawa lang. Pag hindi singular, plural. Okay? Ibig sabihin, more than one, plural po yan. Pero sa Hebrew po, mga kapatid, meron silang singular form, dual form, at plural form. Ibig sabihin, kung sa English, pagkalagpas sa isa, automatically plural, sa kanila po, isa, plural, dalawa, dual, paglagpas sa dalawa, yun ang plural. Sa Biblia po, pag ginagamit ang Diyos in singular form, El. Okay? Diyan po papasok yung El Shaddai, El Shalom, El Olam, di po ba? Pero yung El Filibusterismo, hindi po. Kay Jose Rizal po yun. Ano ho? So, aklat na sulat po ni Rizal yun. So, ang point natin, once na ang pinatutungkulan, God in singular form, El. Okay? Yun po ang gamit po sa Hebrew. Ang dual po, na kung saan, hindi halos ginamit sa Bible yon. Yung God in dual form, Eloha. Okay? Ang ginagamit po, yung Elohim. At yung Elohim, ito po yung God in plural form. Kaya ito po ang magiging sagot doon sa tanong na bakit nung likhain, particularly yung tao, ang ginamit na salita plural. Let us make man in our image. Diba? Bakit? Kasi sa usapang creation, involved po dito yung Ama, yung Anak, at banal na Espiritu. Amen? Ha? Ito po yung Trinity na hindi rin po matanggap ng marami. Ako naman, hindi ako para makapagpilitan sa word na Trinity. But what I would like all of the people to understand, in the Bible, we can see in the presentation, we believe in one God, pero merong 3 persons, at yung 3 persons na ito, maliwanag po ang Ama, ang Anak, at Banal na Espiritu. Paano yan? 1 tapos 3? Huwag mong abutin sa kaisipan mo bilang tao yung kaisipan ng Diyos. Ang gamit po na salita, hiwaga ng kabanalan, so hard to understand, but it is true. Amen? Why? Because it's in the Bible. Pag inisa-isa mo di ba? Yung Ama, Diyos. Yung Anak, Diyos. Yung Banal na Espiritu, Diyos. Tatlo na yung Diyos. Mga kapatid, kaya ako naniniwalang iisa ang Diyos. Dahil ang sabi ng Bible, iisa ang Diyos. Yun po pala Kaya rin po ako naniniwalang ang Ama Diyos kasi sinabi rin ng Bible. Yung Anak kay Diyos, sinabi rin po ng Bible. Yung, kaya nga pa, paano mo yun? Mga kapatid, pananampalataya. Hindi ko kailangan ipaliwanag ang Bible. Hindi ko kailangan pong piliting ipaliwanag yan. Yung presentation ng Bible, mananampalataya ka, tatanggapin mo lang ito kung paano siya ipinresent. Sila problema nila yun, ako hindi problema yun. Bakit? Bakit naniniwala ka sa Diyos? Sabi ng Bible ba't naniniwala kang Diyos ang Ama? Sabi ng Bible ba't naniniwala kang Diyos yung Anak? Sabi ng Bible ba't naniniwala kang Diyos yung Banal na Espiritu? Sabi ng Bible ako walang problema. Ang namang problema, ikaw At kaya kami problema, ayaw mong maniwala kung ano yung sinabi ng Bible. Di ba? Hindi ako magpipilit na, kasi yung, isipin nyo, yung infinite God, pipiliting abutin ng finite mind, di ko naabot siya ng tao, di po pwede na.
Di po ba? Pero hindi. Kaya ang Biblia po, ang truth, tinatanggap natin by faith. Okay? So, katulad po nito. Di ba? Yung idea, walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ano ba ang sabi? Diyos ay nahayag sa laman. Oh, ano ngayon ang magiging mahirap kung paniniwalaan ko lang? Nangyari naman talaga yan. Ay, hindi. Yung Pasko, pampagano yan. Hindi ko pinakikialaman yung pampagano. Ang aking binibigyan pansin, yung malinaw na deklarasyon sa Bible na talagang nahayag si Jesus sa laman. And in fact, si Maria ang ginamit upang siya'y mailuwal. May record na ipinanganak siya. Ano ngayon ang problema ko? Yung celebration nila mali, di mag-celebrate ako ng tama. Amen? Bakit ko po problemahin yung maling celebration nila? Di ipakita ko yung tamang celebration. Diba? Na talagang para sa akin, mga kapatid, siya po ang may likha ng lahat ng bagay. Hindi yung sinabi dong, let us, anghel ang mga kasama niya doon. Paano po yan? Sa Biblia po ipinakita na anghel, hindi po creator. Ang anghel, created being. Diba? Naalala niyo po yan? Hindi ba sinabi po sa Ezekiel, sinabi po sa record ng Isaiah, na kung saan napakaganda mong anghel when thou was created. Merong clear record na ang anghel created. Paano palalabasin siya yung kasamang creator ng Panginoon? Hindi po. Ang tagapaglikha, Diyos lang. Di ba? So malinaw po yun. Tingnan niyo po ang sabi ng John 17. Kasi yung iba po, iniisip po nila na si Hesus Kristo, hindi naman talaga Diyos, nasa anyo lang ng Diyos. Diba? Pero hindi niya inaring dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya ito. O ganun pala eh, kahit nga Diyos siya, kung hinubad niya pala, di hindi na siya Diyos. Ang tanong, ano ba hinubad niya? Yung deity ba? Hindi naman yung deity ang hinubad niya yung glory. Yung luwalhati ng isang Diyos, yun yung kanyang hinubad, mga kapatid. Na dapat ito yung kanyang kalagayan, pero hindi niya inari yung kalagayan na yon, kundi pinili niya na makipantay sa mga tao. Amen? O, tingnan niyo po. Kunin niyo po yung diwa. Ang sabi po ng John chapter 17. Tingnan niyo yung record. Gusto ko kayo mismo, unawain niyo po yung bawat salita na ginamit po dyan sa John 17, verses 1 to 5, mga kapatid. Tingnan niyo po. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Okay? Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Tingnan niyo po yung mga gamit ng salita, ho. As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to many, as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Okay? Verses 4 and 5. Sabay-sabay nga po. Ready? Begin. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Verse 5. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee. Ano yung meron siya even before? Ano nga yung hinubad niya? Diba? At ito nga yung panalangin niya. And thou, O Father. Kumbaga, luwalatiin mo ang anak. Gaya ng kalwalatian. Diba? Mga kapatid, ang sabi niya, with thine own self, with the glory that I had with thee before the world was. Kaya, yun po yung hinubad ng ating Panginoon. Diba? Pero gusto kong makita nyo po, the manifested Christ is a powerful God. His person, siya po'y Diyos na totoo. Amen? Nagkatawan tao. And that is actually the manifestation of His power. Diba? Kapangyarihan po ng Diyos. At sa Bible po, mga kapatid, makikita nyo po yung kung gaano po ihinihayag yung kapangyarihan ng ating Panginoon.